Paano kung sa di inaasahang pagkakataon ay biglang ihatid sa iyo ng tadhana ang taong magpapangiti sa puso mo? Uy, huwag ka na mag-inarte kasi hindi lahat nakakaranas ng ganyan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ang kulit ng mama ni Francis. Lagi nagchat-chat sa akin. Bantayan ko daw yung anak niya. Tapos, siguraduhin ko daw na kumakain ng maayos. At kapag daw may problema sabihin ko daw kaagad. Pero okay naman yung mama ni Francis. Mabait naman. At lagi nahingi ng picture ni Francis. Tuwang-tuwa nga sa akin yung mama ni Francis. Dahil dun sa lobo na kulay pink. Siyempre, sinabi ko na ako ang bumili nun. At binigay ko yung kay Francis. At ang isang mas nakakatuwa pa. Aba, sabi ng mama ni Francis bagay daw kami ng anak niya. Sabi ko naman sa chat, mahirap yun. Kasi parehas kaming may lawit. Kaya lang, okay lang daw. Basta mahal ang isa't isa. Ay nako. Ewan ko ba sa mama ni Francis? Ang kulit. Kaya ito, nung makarating kami, diretso kakain na din kami kaagad. Nagutom kasi ako sa pamamasyal namin. At nang sindihan ko na yung kandila, itinirik ko to kaagad sa gitna ng lamesa. At habang pinagmamasdan ko to, maraming mga bagay ang bumabalik sa alaala ko. Mga bagay na naranasan ko nung bata pa ako. Mga bagay na nagmulat sa akin sa mundong kahit malupit ay nagbigay pa rin ng pag-asa sa buhay ko. Francis, patayin mo na yung ilaw. Tapos sabay na tayong kumain. Okay, pero Eddie, kakaiba yung trip mo Francis, ayaw mo ba? Ang romantic kaya kapag ganito. Kandila lang yung ilaw natin. Tsaka, Francis, alam mo ba? Nung bata pa ako, gasera lang ang ilawan namin. Eddie, ano yung gasera? Di ko alam yun Hindi mo talaga alam yung Francis. Laki ka sa yaman Karapon yun na may gas tapos may tela na sinisindihan. Okay. Pero wala bang kandila? Francis, mahal ang kandila, wala kaming pambili. Kaya gasera lang yung gamit namin. Kaya nga, naalala ko bigla nung bata pa ako. Lagi ako nakatitig sa liwanag ng gasera. At tumaasa na sana isang araw magkakuryente na kami. Eddie, ngayon ba may kuryente na kayo? Oo, meron na Francis. Pinalagyan kami nung nagpapaaral sa akin. Mabait sila. Yun nga yung nagtuli sa akin nung bata pa ako. Wow, ang bait naman nila, Eddie. Oo, mabait talaga sila, Francis. Masarap nitong kinakain natin. Ano ba to?
Ewan ko nga ba, Eddie, kung ano to. Basta, kumain na lang tayo. Tsaka maliligo pala ako pagkatapos kumain. Ikaw na yung magugas ng kinainan. Ah, sige Francis. Ako din eh. Maliligo din ako at medyo malagkit na talaga yung pakiramdam ko. Kaya ito, habang kumakain kami, nag-uusap lang kami tungkol sa nakaraan ko. At matapos makakain, naligo na kaagad si Francis. Ako naman, eto, naglilinis lang sa kusina. At naligo na din ako matapos makaligo si Francis. Medyo malamig ang panahon ngayong gabi. Umuulan kasi. Kaya nung matapos ako maligo, diretso na ako sa silid namin ni Francis. Kaya lang, pagpasok ko, nakahiga na siya at nakapikit na ang mga mata. Tulog na ata si Francis, kaya ito, nagbihis na lang ako at nahiga na din ako. Pinatay ko na ang ilaw kaya madilim na din dito sa silid namin. Kaya lang, yung liwanag mula sa labas eto. Nakatapat talaga dito sa kama ko. Maliwanag tuloy dito sa pwesto ko. Pero kahit maliwanag, walang makakapigil sa akin. Alam ko kasing tulog na si Francis kaya ito. Maglalaro muna kami ni Utoy para masarap ang tulog ko. Inilabas ko na si Utoy at nagsimula na kaming maglaro. At habang naglalaro, marami akong iniisip na mga kakaibang bagay. Alam nyo na kung ano yun. At nung matatapos na kaming maglaro ni Utoy, bakit ba nagpakita na naman sa imahinasyon ko si Francis? Tapos ayun, sa kanya ko na ibaling yung atensyon ko. Siya tuloy ang naputukan sa imahinasyon ng mapaglarong isipan ko. Kaya ito, umupa na ang imahinasyong naiisip ko. At nang buksan ko ang mga mata ko, napatingin ako kay Francis. Kaya lang, hindi ko siya makita. Madilim sa pwesto niya eh. Bakit ba naiisip ko siya sa ganun? Bigla siyang nakapasok sa imahinasyon ko. Ay nako, matutulog na ako. Napagod na ako eh. Kaya ito, isang gabing malamig ang lumipas. At sa bawat oras, tila ba may kakaiba sa panaginip ko. Ikinakasal kasi ako sa panaginip ko. Nasa harapan daw ako ng altar. Tapos, hahalikan ko na yung mapapangasawa ko. Kaya lang, paglingon ko sa tabi ko, si Francis ang nakita ko. At eto, sa panaginip ko, hinalikan niya ang labi ko. At bigla na lang akong nagising. Pagkamulat ko ng mga mata ko, napalingon ako kaagad sa kama ni Francis. Kaya lang, tulog pa siya. 8 AM na pala ng umaga. Kaya ito bumangon na ako. At pa si Utoy, galit na galit. Kaya ito, naupo muna ako habang pinapakalma si Utoy. Nakatingin nga lang ako kay Francis. Gagi, ang cute niya matulog. Nakayakap siya sa unan na pink. Tapos yung lobo, ayun, nakatali sa kama niya. At buti na lang, kumalma na kagad si Utoy. Kaya ito, lumabas na muna ako sa silid. At nagsimula na ako maglinis sa dormitoryo. Isang araw na lang pala pasukan na. Naku, dapat
sulitin ng bakasyon pero anong gagawin ko? Bahala na basta. Sasama ko na lang ulit si Francis. Oh, iyo, bakit naglilinis ka? Kakalinis ko lang dito sa dormitoryo. Nagwalis na din ako sa labas. Huwag ka nang kumilos. Magpahinga ka na lang at malapit na ang pasukan. Aling Yoli, hindi ako sanay na walang ginagawa. Iho, napakasipag mo naman. Si Francis, tulog pa ba? Aling Yoli, tulog pa. Ay nako, ang batang yon. Nakasalubong ko dito sa kusina kaninang madaling araw. Di daw siya makatulog. Hala, mga anong oras yun, Aling Yoli? Siguro mga 2 a.m. iho. Napapaisip tuloy ako. Nakikita kaya ni Francis yung ginagawa ko tuwing gabi? Tatanong ko na lang mamaya. Pagkagising niya.